Maligayang pagbabalik sa Anime Kwento Hub, ang tahanan ng mga kwento at recap sa mundo ng anime. Kung handa na kayo, samahan ninyo kami sa panibagong kabanata ng Kaiju Number 8 Season 2 Episode 1. Sa isang madilim na lungsod na tila abandonado, umuugong ang tunog ng paparating na panganib. Sa kanyang panaginip, nakita raw ni Kafka si Mina na tumatakbo habang iniiwasan ang mga bumabagsak na debris. Sa loob ng bangungot, pilit niyang sinisigaw na tumakbo si Mina. Ngunit bigla raw niyang naramdaman ang pagbabago ng kanyang katawan, pumutok ang kanyang balat at nag-transform siya sa halimaw na kinatatakutan niya mismo. Mga gusali raw ang gumuho, sumabog ang mga ito sa lakas ng kanyang galit at ang mga tao'y nagsitakbo ng takot. Nagsimula magpaputok ang mga sundalo at siya ang pinapaputukan at nagwawalagang sumabog siya sa kanyang galit. Sa gitna ng kaguluhan, nagising si Kafka ng bigla, hinihingal at basang-basa ng pawis sa madaling araw. Mabilis na nagbago ang eksena sa kanyang alaala, nasa cleanup crew na siya, ngunit tinitignan ng iba ng may pagdududa at panghuhusga dahil sa lihim niyang pagkatao bilang isang kaiju. Kinabukasan, sa headquarters ng Defense Force, inanunsyo raw ang mga bagong asignasyon. Nakarating na sa kanilang kanya-kanyang bagong asignasyon ng mga sundalo at bawat isa sa kanila ay positibo na sinabing magpapalakas sila para protektahan si Kafka. Tahimik na tinanggap ni Kikoro ang pagkakatalaga niya sa Division 1. Sa barracks ng 1st Division, nakita raw si Gen-R Omi na nakahilata lang sa magulong kwarto habang naglalaro ng BS5. Dumating si Kikoro at maayos itong bumati ng formal, dala ang bigat ng bagong responsibilidad. Ngunit halos hindi raw siya pinansin ni Gen-R Omi. Nagunat lang ito, tumingin saglit at ngumiti na tila walang pakialam. Bigla nagkaroon ng alarma na may bagong kaiju ang nagpakita. Sa baybayin malapit sa helipad, dumating raw ang isang dambuhalang kaiju na kahawig ni Godzilla, umahan mula sa dagat at pinagalaw ang tubig sa tindi ng lakas. Nagsimula kumilos ang hukbo ng Division 1 para i-stabilize ang kaiju. Dito nasaksihan ni Kikoro paano kumilos at lakas ng Division 1, mula naman sa helicopter, bumaba si Gen-R Omi na may dalang kakaibang armas. Sumugod ito ng walang pag-aalinlangan at sa isang atake ay natapos ang halimaw. Yuminig ang lupa at natulala ang mga sundalo sa kanilang nasaksihan. May mga narinig pang pabulong na nagsasabing siya ang pinakamalakas sa buong Defense Force. Ang eksenang iyon ang nagbigay ng panibagong sigla at takot sa mga nakasaksi. Pagkatapos ng eksena, sa briefing room, formal na inanunsyo ang pagkakatalaga ni Kafka sa Division 1 para pagsamahin daw ang dalawa sa malalakas sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Isao Shinomiya. Ramdam raw ang tensyon sa paligid, ngunit tumanggi si Gen-R Omi sapagkat siya lamang daw ang pinakamalakas at sapat na iyon. Kung may maitutulong daw si Kafka, yon ay maging sandata na lamang siya ni Gen-R Omi. Pagkatapos ng pag-uusap ay tinanggap naman ni Gen-R Omi ang pagtatalaga kay Kafka at sinabi, patunayan mo ang lakas mo kung hindi ako ang tatapos sayo. Sa isip ni Kafka, sinabi raw niyang ito na ang pagkakataong dapat niyang patunayan na karapat-dapat siya, kahit pa siya'y nagtataglay ng lihim na kinatatakutan ng lahat. Sumunod na araw, sa isang tahimik na mansion, nakita raw si Kikoro na nakatingin sa isang lumang larawan ng kanyang ina. Sa sarili, naisip daw niyang hindi siya maaaring manghina at hindi niya pwedeng talikuran ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Sa isang lihim na laboratorio, nakita raw sina Shinomiya nakatayo sa harap ng isang malaking lalagyan na may laman ng refleksyon ng isang tao. At diyan nagtatapos ang kwento para sa episode na ito ng Kaiju Number 8. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Kafka at sa Division 1?